tahanan opisina ang maaasahan mo ay Inko. Oh Inko, 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 oh Inko, 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 oh Inko, 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 oh Inko, Inko. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. Ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List na katabang na kasurug pa. We still have 2 more games headed in our way para sa ating Day 14. Maraming salamat pa rin sa patuloy na pagtangkilik nyo dito sa ating Ako Bicol Cup, and we welcome you all sa aming live coverage para sa another bakbakan para sa Sunday's Best ng Ako Bicol Cup 2022. And we are live here inside the Daraga covered court sa Bayang Uma Arangkada ng Daraga Albay. As we take a look at the key players of both teams, let's first start with Joshua James Diaz of Team Ligaspi. And syempre ang katapat naman dyan is si Christopher Gerald Cuyubilia of Manito. Who among these players will carry their team to victory? Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito pa rin po kami kasama ninyo. Ako po si Coach Kyle Marili at ang panibago, the special guest analyst para sa ating Sunday's Best. Walang iba kung hindi si Merto Rojas. Magandang hapon sa iyo, Merts. Good afternoon, Coach Kyle, and good afternoon sa ating 1,000 of viewers sa hapon na to. So, and I want to thank the Ako Bicol Cup committee for inviting me here, and it's an honor to be here, Coach Kyle.
At yun nga, at it's an honor and privilege din naman para sa amin na makasama ka para sa mainit na bakbakang ito. Pero bago yan, puntahan muna natin ang game recap. Ano ba ang mga nangyari during that last outing for both teams? Unahin natin ang Team Legaspi. Bago ang lahat, balikan muna natin ang kanilang mga nakaraang laro. Team Legaspi sadly losses to Team Daraga, breaking their streak and bagging their first loss in the tournament with a 7-point advantage, 90-99. On the other hand naman, coach, yung Team Manito bags again their second win in the tournament against Team Rapu-Rapu with a 14-point advantage, 98-84. So as you can see, this game is a very important game for the both teams because the winner of this game will move on to the second round for more quality games and to fight for the championship. Yan nga po ang ating kartada ngayon. Pero putahan din natin ng saglit ang ating team standing for the second district. Makikita nga natin dyan, Legaspi and Manito ay tabla para sa ating second spot. Yes, coach, ang Legaspi may kartadang 2 wins and 1 loss, and sa yung Manito same din, 2 wins, 1 loss. Yung kanilang parehong talo nagmula yon sa Daraga. So this game is important because this will be the statement game for both teams, and at yun nga ang sinasabi ng ating partner ngayon na this game is very important, especially if they want to advance to the second round. And yun nga ang ating matutunghayan. And right now, let's head on to our game story. Ano ba ang magiging istorya ng bakbakang ito? Legaspi versus Manito. Be prepared. Dahil nga dyan, ay sila ay nagprepara para sa second round ng ating Acobicol Cup 2022. And right now, I guess we can turn the mic over sa ating arena announcer para nga malaman na natin kung sino-sino ang magsisimula sa magkabilang kupunan para umpisahan ang mainit na bakbakang ito. First shot from Manito. Jersey number 1 of guard, Ron Carlos. Jersey number 7, shooting forward, Rosendo Amado. Jersey number 8, point guard, Jerome Carlos. Jersey number 27, power forward, Crispo Gerard Cubilla. Jersey number 41, center, Eric Piclaro. First shot from Legaspi. Jersey number 14, point guard, Alvin De La Rosa. Jersey number 18, shooting guard, Harold King Perez. Jersey number 19, power forward, Jomar Santos. Jersey number 24, shooting forward, Ramon Miramar Jr. Jersey number 88, center, Ramon Alfredo Matayo. Official referee coming from SBD Albay, Tucci, Mr. Julius Monsura. Number 1, Chris Sigala. Alberti William Siva. And we are all set dito sa ating labanan. The players are ready, the referees are ready, and the crowd is ready para sa labanang Legaspi versus Manito. Ngayon, let's take a look at the starting five for both teams. Dito sa Legaspi, headed by the point guard, Milagrosa, and the shooting guard, Villares, shooting forward, Dong Meng Hamal, and Jomar Santos, and center sa Mabayo. So, sa Manito naman, point guard, Baluloy, number 2, Galvez, and number 3, Acabado, and power forward,
Ang star player ng Manito si Geraldo Villa and at center si Declaro. At yan na nga ang ating starting units para sa magkabilang koponan. Kanina nga nabanggit na ng aking partner kung gaano kaimportante ang laban na ito. At as we can see, the head coach right now of Team Legazpi, the visiting coach from the proud team of Naga College Foundation, Coach Momo. Coach Momo. Let's see kung anong magiging epekto ng isang Coach Momo dito sa ating labanan. With the Team Legazpi, we'll have the chance to crack for the first crack of our ball game. Meng Hamal 4-3. That's the first miss. You know, for the team nito, partner, tall order to para sa kanila, pero what do you think they should do para makalampas dito sa Team Legazpi? Siguro ang kailangan gawin ng team nito dito, i-control nila yung turnovers saka yung boards para hindi makatakbo yung Legazpi, kasi tingin ko yun ang game plan ni Coach Momo, to control the board and to run the offense. At yun nga ang susubukang gawin dito ng Team Manito, and controlling. At ayan, everybody is diving. Hubilia kontra kay Mabayo in the early going of this ball game. Mainit na kagad. Si Mon Mabayo naman, known siya for being hard and player with grit, and always play with great determination, and talagang grabe ang hustle nito. Yan din naman talaga nakikita natin sa player like Mon Mabayo. Pero Galvez right now swinging the ball to Acabado. Galvez on top with Hubilia. Hubilia steps back 4-3. Pabandang tira, pasok yan for our first crack sa ating scoring dito sa bakbakang Legazpi and Manito. Villares calling for a play. Borbe on top. Babawi. Short siya doon. And right now, Team Manito wants to run. Leading the break is Hubilia. Hubilia attacking, zigzagging. And right now, talking about Team Legazpi, how do you control Hubilia dito para sa Team Manito? Siguro coach, pag medyo alanganin, kailangan nilang mag-double team, kasi si Hubilia, itong batang to, ang dami niyang galaw. So unpredictable talaga. So kailangan nilang mag-double effort to stop Hubilia. Pero sa kabilang dulo, Galvez testing the defense of Borbe, pero he wasn't successful in that sequence. At ayan ang mga taga-Team Legazpi. Milagrosa looking for Mabayo. Villares on that short jumper is good. Finally, nakabutas na ang Team Legazpi. Ang ganda naman ng bawi ng Legazpi noon after defensive stop, and talagang na-convert nila. Ito yung kailangan ng Legazpi to control the ball game. Ipakita nila kung sino sila, kung anong magagawa nila para ano ang kalaban nila. And Hubilia with his own version of that jumper. Grabe, mainit si Hubilia ngayon, coach. Oh, this is a good start. Talking about Team Manito playing with a 2-3 zone. Mabayo, Milagrosa open from that left corner. That's only 2 points para kay Milagrosa. He steps on the line. Acabado with a 3-point shot. Mintis yun, at ang bola ay mapupunta sa Team Legazpi. Borbe stepping on the gas. Villares with another short jumper. Mabilis ang bakbakan natin dito, partner. Grabe. Simula pa lang talagang pinapakita na nila na kailangan nilang tumakbo. Kailangan nilang tumakbo para makuha ang second place ng bracket nila. At yun nga ang magiging resulta kung matatalo ka dito sa ball game na ito. Meng Hamal launching his 3. At merong foul na itawag doon. Foul number 41. That's on Declaro for his first foul. Mananatili ang possession sa Team Legazpi with 16 on their shot clock. Meng Hamal open on the short corner. Pasok yan para kay Meng Hamal.
si Meng Hamal, Dong Meng Hamal. We know for sure na ito strict shooter to, pero in that last game sa kalaban nilang Daraga, hindi naka-score doon. Si Medyo Dong. off siya that night, kaya nga sinasabi ni coach nung narinig ko nun sa huddle nila, Dong, sa simula pa lang kailangan mo nang uminit para to help open up your teammates and para ma-spread yung defense ng kalaban. At yun nga ang ginagawa ngayon ni Meng Hamal by making those important shots. Kasi well scouted din to nung laban nila sa Team Daraga. Yes, coach. Very good defensive sequence there by Manito, stopping the inside play by Legazpi. Pero ang bola ay mananatili sa Team Legazpi. And right now, Coach Momo calling for time as we take a look at this replay. That sapal moment of Galvez blocking the shot of Villares. Under the 6-minute mark of our first frame, 9-6. This is only a 3-point ball game. Ano nakikita mo ngayon so far, partner, dito sa ating bakbakan? Sa first half ng first quarter, medyo nangangapa pa sila, coach, no, kasi siguro hindi sila magkakalaban dati pa, so parang medyo both teams medyo nangangapa pa on how they run their offense, tsaka yung defensive sequence nila, parang hindi pa sila sure kung ano talaga yung i-impose nilang strategy this time. And that timeout is being brought to you by Willie and Sons, Basta Appliances, Willie's. And back to our action. Team Legazpi sticking under 5 on the floor with Meng Hamal, Villares, Borbe, Mabayo, and Milagrosa. Babantayan sila ni Acabado, Declaro, Balitaon, Galvez, and Jubilia. 11 seconds on their shot clock. Borbe on top. Mabayo asking for that ball. 4 on their shot clock. Milagrosa losing that basketball, and Jubilia with a one-on-one break and zigzagging his way. Ang gandang pihit doon ni Jubilia. Yes, not a good sequence for Team Legazpi, coach. Medyo crowded yung offense nila. And Dick Boy Del Rosario will check in to this ball game. This will be an adjustment for the Team Legazpi. And another attack there for Team Manito, but he misses that layup. Jubilia, and yun na, sloppy plays from both ends of the floor. Acabado open for the 3. Wala yun, pero Balitaon with a putback. Medyo hindi naka-box out doon ng Team Legazpi, and it cost them 2 points. Milagrosa sa short corner. Lista mo na yan para kay Alvin. This is another guy na off in that game with Team Daraga. Alvin, talking about Alvin Milagrosa. Yes, coach. Si Alvin dapat maging factor siya for the rest of the game sa Legazpi para talagang magkaroon sila ng chance to win and to capture the first championship para sa AKB Ako Bicol Cup 2022. Yun nga ang susubukan nila. Diaz kontra kay Jubilia. Jubilia for a 3. At in this early part of our ball game, mainit na kaagad si Christopher Jubilia. And right now, Dick Boy Del Rosario will be the one to direct the traffic for the Team Legazpi. Another turnover there for the Team Legazpi. This is a 16-8. And ang bola ay mananatili. Hindi, intercepted na yun ni Milagrosa and Diaz. The transition defense of Team Manito right now. Nagtry tumakbo ng Legazpi, pero andun agad yung Jubilia. Talagang na-stop nila yung Legazpi for that sequence. And Santos pumasok na para sa Team Legazpi. Del Rosario. Santos on top. Mabayo.
Diaz na short corner asking for a pick. Cross-court pass to Milagrosa for 3! And ngayon, Alvin Milagrosa picking up his game early dito sa ating ball game. Maganda coach yung naging rotation ng Legazpi doon kaya nalibre si Alvin Milagrosa. But in that last shot by Galvez, challenging the defense of Mabayo. At ayan na ang mga taga Legazpi with Del Rosario to Mabayo. Kontra yan kay Galvez. Nasa corner is Diaz. Another cross-court pass. Milagrosa for another 3. Back irons that one. Pero ang bola ay mananatili sa Team Legazpi. And we have a timeout here with Team Manito. Lamang ng 7 puntos with under the 3-minute mark of our first quarter. At ang timeout ito hatid sa inyo ng Inco Power Tools. Kasama na natin ang Inco Tools Bicol dito sa Ako Bicol Cup. Atin to, narito na sa Bicol ang paboritong power tools and hand tools ng mga Pilipino. Inco Tools, make the world in your hands. And in this timeout, what should Team Legazpi do right now para maibaba ang kalamangan ng team nito? I think coach yung Legazpi they should have more fluid para sa offense sila, more ball rotation. Tingin ko naman hindi lang nakakapasok yung mga libre nilang tira kaya medyo nalalamangan sila dito. Pero I think they're doing good naman applying yung mga game plans nila. And with Team Legazpi with a possession under 14 seconds under shot clock. Santos for 3. Pero Mabayo nandun sa ilalim at ang bola ay mapupunta sa Team Manito. Sayang yung offensive rebound doon ni Mon Mabayo, hindi niya na-convert. Nagiging factor din yung length ng isang deklaro Siguro, underneath. coach, matangkad ang haba oh. Oo. Akabado to Balitaon, short on his finger roll pero andun pa rin siya para sa kanyang putback. Are you surprised of this first quarter partner with 20 sa Manito in 11 sa Legazpi? Medyo kasi expected natin Legazpi will impose their will sa simula pa lang ng game pero parang sila yung naghahabol ngayon. Pero narinig ka ni Joshua James Diaz by hitting that triple of his own. Very timely tong 3 points ni Diaz. And Declaro to Galvez. Galvez, he will attack. Balitaon with a jumper. Wala yon. At ang bola ay makukuha pa rin ng tima nito with that steal of Hubilia. Is this a good matchup, Diaz kontra Hubilia? Pwede coach, bata sa bata. And Declaro will be called for... Although may height advantage to si Hubilia kay Diaz, hindi naman papatalo to si James kasi batak to sa mga liga dito coach, saka magaling din tong batang to. And I guess, and let's take a look at this replay. The 3-point shot by Joshua James Diaz. Ito yung bumuhay sa kanila nung laban nila kontra sa Team Daraga. And Malyapre bulldozing his way. At nakapulot doon ng foul. Pagpasok pa lang ni Malyapre, nagpakita na siya agad ng impact. Doing what he does. At ang masakit Best. doon para sa team nito, Declaro with his second personal foul right now. At ayan, libre si Hubilia. Hubilia! Nabitin lang doon. We're about to go up on our feet, pero nabitin lang doon sa talon si Hubilia. Del Rosario, Milagrosa open on that left corner. Back irons that one once again. Del Rosario. Another one fake. Diaz for 3. Short. Team Legazpi right now is settling for their outside shot. What do you think? Medyo maalat ngayon ang Team Legazpi coach sa outside shooting.
So siguro pag, pagdating ng second quarter medyo I think they need to pound the ball inside kasi may height advantage sila. But on the other side of our court, yun ang ginagawa ng Team Manito. And another transition defense of Team Manito. At sino pa yung nakahabol doon? Si Galvez pa. The one who made that shot. Grabe magsitakbo tong Team nito, parang hindi napapagod. 43.3 remaining sa ating first quarter. Coach, tingin ko ito yung downside ng Team Legazpi. Medyo dehado sila sa takbuhan. Pero although ang lineup nila mga mabibilis naman, pero talagang pagtakbuhan medyo lagi silang nahuli. And ayan ang gagawin ni Jubilia. Spinning! And that layup! What a beautiful move! What a move by Chris Jubilia. And Malyapre missing on that layup. That move is brought to you by Miss Sibis Bay, Cagaray Island. Your tropical island getaway. And another shot there. This is a 14-point ball game. With under 10 seconds to go sa ating first frame. Matatapisan ba to ng Team Legazpi in this last possession? Del Rosario to Diaz. The short corner, wala pa rin. At yan nga, sa pagtatapos ng ating unang yugto, Team Manito magbabaon ng 14 puntos na kalamangan kontra sa Team Legazpi. Magbabalik po kami para sa second quarter of action. Dito pa rin yan sa Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos. At tayo po ay nagbabalik dito sa loob pa rin ng Daraga Covered Court para sa ating Ako Bicol Cup 2022 second quarter of action as we take a look at this replay. What a spin by Jubilia. Grabe yung pihit na yun. Talagang maiiwan. Oo. Kahit sino pa dumipensa sa mga ganong pihit. As we heard the buzzer sound, magsisimula na ang ating second quarter of action. Boss Mertz, anong nangyari during that first quarter? During the first quarter, naging top scorer ng nito si Jubilia, registering 16 points, 6 rebounds, 1 assist, 3 steals, and ang mga pangalawa sa kanya sa team niya na bumubuhat si Galvez with 6 points, 2 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Samantalang sa Legazpi, medyo isa lang ang bright spot na nagpapakita ngayon si Milagrosa with 8 points, 1 rebound, 1 assist, and 1 steal. And to open up this second quarter of action, Tikboy Del Rosario ay nakakamada na ng 3 points niya at naibaba ang kalamangan to only 11-point lead. And right now, Del Rosario na ang tatao kay Jubilia. Acabado for a 3. Pasok yan! Another 3-point shot para sa Team Manito. Del Rosario. Tumabayo. Santos is fouled. Santos fishing that foul for 2 free throws. So tingin ko yun ang isa sa magandang gawin ng Team Legazpi. Medyo
ma-impose nila yung will nila sa loob kasi kitang-kita naman natin na meron silang height advantage lineup-wise and yung sa And in this replay, the 3-point shot of Acabado is brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. And right now, this is a 13-point lead for the team Manito. Galvez back to Acabado. Acabado, another 3. Short yun. And Mabayo, he will attack. And he will score. May kasama pang foul. nice N1 play for Mon Mabayo, cutting the lead to just 11 points. So medyo umaarangkada ngayon ang Team Legazpi, coach, after the first quarter. This is a good start on the part of Legazpi, and they have the chance to trim this lead down to 10 with this free throw by Mon Mabayo. And he obliges by hitting that free throw. 10 na lang ang kalamangan ng Team Manito. Obilia kontra na kay Del Rosario. He was asking for a pick. Acabado, open sa ilalim is Galvez, pero hindi niya na ipasok. Pero andoon pa rin si Dae para sa basket na yon. Medyo natulog doon ng Legazpi, hindi nakapag-box out. Del Rosario off the glass, no good. At ayan na naman ang Team Manito. Stopping and popping is Hubilia. Another 2 points for this guy. Talagang si Hubilia ang whenever Legazpi make a run, Hubilia will stop them by hitting back-to-back shots. At Santos nakapulot ng foul doon kay Hubilia. Again, coach, napansin mo yung Legazpi for two consecutive sequence naglo-low post sila. So tingin ko yun ang isa nilang gawin dahil nga doon sa height advantage na meron sila as of this time. And right now, this is big for Team Manito by Hubilia picking his first personal foul dito sa ating 8-minute mark ng second quarter. Oh, what a rebound there by Hubilia. Hubilia kontra kay Santos. Acabado, he will drive. Ibabalik nila on top is Hubilia. Hubilia for 3. Short yun. At ang bola ay mapuputa para sa Team Legazpi. Hamuragan, check-in para sa Team Legazpi. Puno talaga ang line-up din ng Team Legazpi ng big man. Loaded ang Legazpi talaga. Kaya kailangan nilang i-maximize yun, no? yes, coach. Del Rosario from the corner for a 3. Nagpaparamdam na Del Rosario. That's the second 3-point shot dito sa ating ball game. Very timely naman yung 3-point shot ni Tikboy para to stop the bleeding for Team Legazpi. Galvez with that drop step. What a move by Galvez. Amuragan, namintis naman yung kanyang reverse layup. At ayan na, si Hubilia. He wants to attack. Ibinato yung bola. At mababalik ang bola sa possession ng Legazpi. Santos leading the break all the way. Wala, pero nandun si Mabayo to clean up the mess for them. During the last sequence, talagang tumakbo. 4 yung tumakbo sa Legazpi. So, I think that's the most important aspect ng ball game ng Legazpi, na they should control the board and they should run para talaga ma-impose nila yung wheels nila. But in that last sequence, Acabado hitting another 3-point shot. And yun na nga, Milagrosa imposing his will. Ginamit ang katawan for that 2 points. Power move na ginawa ni Alvin Milagrosa. Siguro na medyo naiinis na siya na hindi pumapasok yung mga jump shot niya. Kaya itry ko nga sa loob. And
And the ball will stay para sa Team Manito with 9 seconds on their shot clock. Rupilia with another jumper. Bukang-buka ang ring para kay Hubilia. Grabe, parang hindi nagbimintes si Chris Hubilia. Del Rosario with a putback. Wala pa rin yon. And right now, Hubilia with 20 points already dito sa ating ball game. Nasa 5-minute mark, approaching to our 5-minute mark pa lang tayo ng ating first half. Acabado. And a 2-on-1 fast break. Papasabit sana doon si Del Rosario. And Team Manito has seen enough. Natawag muna sila ng timeout because their lead is only 12 points right now. If talking about Team Manito, what should you do to sustain this lead from Team Ligaspi? Pero bago yan, partner, this timeout is brought to you by Inco Tools. Inco Tools ay available po dito sa Ligaspi, Sorsogon, and Naga. Inco, make the world in your hands. Yun nga, sinasabi ko, paano mo maalagaan ang kalamangan dito if you are Team Manito? Tingin ko, coach, yung ginagawa ng Manito, i-continue lang nila yung takbo nila kasi doon sila nagka-capitalize, and yung defense sila kailangan i-maintain din nila to force turnovers, and whenever they force turnovers, they can run. So doon nahuhuli yung Ligaspi sa takbuhan. Medyo lamang yung Manito dito ng konti pag tumatakbo sila. And this is a tall lineup right now for Team Ligaspi. Hamuragan, Mabayo, Santos, Milagrosa, and Del Rosario. Talagang gagamitin nila ang kanilang size dito. And Galvez losing that ball. And mababalik sa kanya ang bola. Galvez to Acabado. Acabado driving at iniwan pa sa kanyang teammate kay Balitaon for another 2. So pinatao na ni Coach Momo yung si Hubilia ngayon, coach. Siguro to contain na yung yung puntos niya. At another turnover there for the Team Ligaspi. And Coach Momo calling for time kasi this is the biggest lead of our ball game. 16 points na, partner. Lumobo ulit yung kalamangan ng Manito sa dalawang costly turnover na ginawa ng Ligaspi doon. So that's a good timeout on the part of Team Manito kasi biglang 4-0 run sila after the timeout. Very good timeout yung ginawa ng Team Manito kasi na-capitalize sila yung timeout nila by defensive stops and converting that defensive stops to 4 points. So ngayon 16-point lead na ang kalamangan ng Ligaspi. Medyo siguro si Coach Momo nag-timeout din kasi nakita niya na medyo hindi maganda yung flow ng offense nila. But right now both teams are out of timeout for our first half. 4 minutes and 17 seconds pa ang nalalabi dito sa ating first half of action. And Meng Hamal ay pinasok muli kasama si Borbe para sa Team Ligaspi. Ano kaya sa tingin mo iniisip ni Coach Momo? Binalik niya ang dalawang hot shooting guys sa kanila. And another turnover there for the Team Ligaspi. Hubilia kontra kay Del Rosario. He is asking for a pick. Acabado sa corner for another 3. Wala, but the rebound will be secured of Alvin Milagrosa. Ang Manito, coach, parang wala naman siyang special play. Ginagawa lang nila yung bola.
binibigay nila sa kamay ni Jubilia, and Jubilia will do the rest para magawan niya na magandang play yung mga teammates niya. But Meng Hamal breaking the silence for the Team Legazpi by hitting that 3-point shot. Ito yung hinahanap ng Team Legazpi. Ito yung kailangan ng Team Legazpi para talagang makahabol sila dito. That shot put of Ang mintis lang yon. At tumatakbo naman ang mga taga Legazpi. Borbe, napalakalas lang doon sa tira niya. Nailang si Borbe doon, coach. Nandun si Jubilia. Oh, nice crossover doon. And a miss for Jubilia. And Balitaon forcing the issue for Team Manito and fishing for that foul. He will troop to the line to take 2 free throws. Approaching to our 3-minute mark sa ating first half. Itong si Balitaon, masyado siyang patient dun sa loob. Kahit na hindi siya nagde-demand ng bola, naghihintay lang siya ng mga drop-off passes. Tapos nakakakuha siya, coach, ng mga offensive rebound para magkaroon ng second chance opportunity yung team niya. And this free throw is brought to you by Miss Sibis Bay, your tropical island getaway. Del Rosario stepping on the gas. He kicks it out to Milagrosa for another 3. Back-to-back 3 para sa Legazpi. So dahil doon bumaba ang kalamangan nila sa 10 points na lang ang hinahabol ng Legazpi. And right now, the ball is sticking on the hands of Jubilia. Acabado sasagot. Mintis siya doon. And right now, Del Rosario leading the break. Borbe with the 2 points. And now, this is a single-digit lead for the Team Manito. Acabado kontra kay Meng Hamal to Galvez. Galvez for his own 3-point shot. Mintis din doon. At ayan na naman ang mga taga Legazpi. Del Rosario will attack and he will score. 6 na lang ang hinahabol ng Team Manito. Ng Team Legazpi. Under 2 minutes to go sa ating first half. So pinakitaan tayo dong, coach, ng 10-0 run na ginawa ng Legazpi para makalapit dito sa larong ito. So napansin natin talagang pag nakuha nila yung bola, talagang tatakbo at all cost. And Borbe challenging that shot of Galvez. Meng Hamal will stop and he will pop. Mintis lang yun. Balitaon with a big rebound. Acabado to Galvez. Galvez to Ang. Ang. Good pass kay Balitaon doon. What a sneaky move. Yan yung sinasabi ko, coach. Grabe talaga ang patience ito ni Balitaon. Naghihintay lang siya para doon sa mga teammates niya. Milagrosa with a miss there. Pero Borbe for the rebound. Wala pa rin. At ang bola ay mapupunta sa kamay ni Jubilia. Pero nasa likod niya ay si Borbe. Tingnan natin tong replay na to. Gandang pasa ni Ang papunta kay Balitaon. Pero better shot para kay Balitaon. Lumusot sa dalawang defenders ng Legazpi. Ang ganda ng pasa na yun, coach. Acabado with that short jumper. Short din yung tira niya. Under 50 seconds to go. Meng Hamal open for the 3. Wala nga lang yon. Pero mananatili ang bola sa taga Legazpi, and Del Rosario with a finger roll. Again, this is only a 6-point ball game. Medyo umiingay na yung mga fans ng Legazpi na ngayong nakakahabol na sila, coach. Baloloy with a shot. At ang bola ngayon nasa Team Legazpi. They want to attack. Del Rosario. Foul on Acabado. Acabado stopping the play, stopping the momentum para sa Legazpi. So na-final niya si Tikboy para
Menghamal open in that corner, back irons that one, and ang rebound ay na kay Mabayo at mayroong pang napulot na foul doon. Mabayo cutting down this lead to only 4 points, and he will make this a 3-point ball game. Mon Mabayo at the right place and at the right time pagkakuha ng offensive rebound na yung coach. Nung nakuha niya, lahat ng players are going for that ball. So nung nakuha niya, walang bumabantay sa kanya. So kaya niya na-convert yung offensive rebound na yon. And this bonus free throw Mabayo is brought to you by Inco Tools. Inco Power Tools, make the world in your hands. Ubilia for a three. Another three for Ubilia. Del Rosario escaping to that defense. But Ubilia steps on the line. Mababalik ang bola sa Legazpi as we take a look at this three-pointer. A rainbow shot by Ubilia. Importante yan na tres na yan na ginawa ni Ubilia coach para ma-stop yung bleeding ng team nito. But Menghamal answering back with his own three-point shot. At sa pagtatapos po ng ating first half, 3 lang ang kalamangan ng team nito with 51 points at Legazpi with 48. Magbabalik po kami para sa aming halftime analysis. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan katapat na pumunta. Sa Inco lang yan, sa Inco. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. At kami po ay nagbabalik para sa ating halftime analysis dito po sa labanan ng Team Legazpi and Team Manito
And right now, Team Manito with a 3-point lead kontra dito sa Legazpi para sa Ako Bicol Cup 2022. Ako pa rin po ang nakakasama ninyo, Coach Kyle Andre Lorejo Marilla, at sa aking tabi may special guest analyst Merto Rojas. Merts, ano nangyari during our first half? During the first half, medyo umalagwa sa simula ng laro natin. Umalagwa yung Manito kasi nako-convert nila yung maraming turnovers ng Legazpi, and during the second part medyo nag-click na yung mga shooters ng Legazpi from all the corners, so medyo nakahabol dito yung Legazpi. And for Team Manito, ito yung mga top performers for the 2 quarters, led by Jubilia with 23 points, 13 rebounds, 2 assists, 3 steals, and Balitaon with 10 points, 5 rebounds, Galvez with 8 points, 2 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Sa Legazpi naman, yung mga guards nila talagang umarangkada nung second quarter na yun, kung saan sila nakadikit doon sa Legazpi. Ang mga top performers sa Team Legazpi for the first half, Milagrosa with 18 points, 3 rebounds, 1 assist, 1 steal, and si Tikboy De Rosario yung hinihintay natin na pumutok for this ball game. Naka 12 points siya, 1 rebound, 4 assists, and 2 steals. Tapos si Mon Mabayo, yung import ng Legazpi, registering 7 points, 7 rebounds, 3 assists, and 2 steals. And yan, nakikita din natin ang halftime highlights of our ball game. Magbabalik po kami para sa third quarter action ng labanang Legazpi versus Manito para dito sa Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun, at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And we are back sa ating third quarter of action. Labanan pa rin po ito ng Team Legazpi and Team Manito. An important game. Kaya nga may kasama din ako special person para mag-analyze ng ating ball game. Walang iba kung hindi si Mr. Merto Rojas. Yes, Coach. Itong game na to, as I've said earlier, very important game kasi itong game na to, yung result will determine who will move on to the second round to continue to play para sa playoffs and Final Four. And right now, Team Manito starting with a turnover dito sa ating second half. At nakakuha naman yan ni Baloloy. Galvez, he wants to attack. Kinakaldag ang depensa ni Meng Hamal. Pero nandun yung help side. Galing kay Mabayo. Mabayo medyo quiet pa nga dito sa ating ball game. Mabayo, he will attack. Zigzagging his way for that layup is Mon Mabayo. Mabayo penetrating the teeth of the defense para sa Team Legazpi. Baloloy kontra kay Meng Hamal. At ayan ang bola kay Jubilia. Ang layong tira nun.
At pero muntik pang pumasok. Ang bola ay mananatili para sa tima nito. Hubilia to Declaro. Pero merong foul na napulot siya doon kay Alvin Milagrosa. Nice defensive stop by Team Legazpi there, pero hindi nila nakuha yung defensive rebound. Kaya nga, ang rebounding talaga, coach, very important yan. Sabi nga ni Coach Pat Riley, no rebound, no ring. Kaya dapat makuha nila yung mga importanteng rebounds na yan. Pero dyan sa rebound play, nakita natin in that last sequence, 3 offensive rebounds ang Grabe. nakuha ng tima nito. Hubilia flying for that offensive rebound. Kahit 3 yung nakasabay sa kanya, talagang kayang-kaya niya. Grabe itong leaping ability nitong bata na to. And again, you are watching us sa aming live coverage ng Ako Bicol Cup sa aming mga Facebook pages, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Portales at sa page ni Representative Saldico. As we are seeing a beautiful faces dito sa ating Sunday crowd. Hubilia with another jumper. Grabe. Napeke yung defender ni Hubilia. Akala ng defender niya ipapasa, pero may iba palang plano to si Chris. Milagrosa to Santos. He will attack and he will not score. Pero meron pang isang chance. But the ball will remain sa Legazpi. 2 wasted opportunities there for Jomar Santos. Hindi niya na-convert yung offensive rebound niya, siguro dahil sa presence ni Hubilia. Santos pipihit. Wala pa rin yan para kay Santos. At right now, Galvez stepping on the gas. He will drive and he will troop to the line for 2 free throws because of that foul. Galvez running again the break. Nakakita siya ng opportunity na diretso yung bola. So nagbunga naman yung pagdiretso niya. Nakakuha siya ng foul and 2 free throws. Right now, yung ginagawa ng tima nito, Mertz, ano yung nagiging epekto sa Legazpi with this early offense of tima nito? Yung Legazpi talagang napipilitan silang magsipag na bumaba kasi dahil sa ginagawa ng tima nito, kasi kung hindi sila tatakbo, talagang kakainin sila ng buhay nitong lineup ng nito. Fresh legs, mga bata, and mga magagaling from homegrown talent ng Albay. And Baloloy to Acabado. Galvez on that left corner. Baloloy kontra kay Diaz. Acabado open sa right corner for another 3-point shot para sa tima nito. Santos. Sasagasaan niya lang doon si Baloloy. And good defense once again on Declaro, defending that shot of Del Rosario at yung pihit naman ni Acabado, that reverse layup. Nice conversion from defensive stop to open court basketball by Acabado. And if I'm right, etong tatlo, the big three right now of team nito, Galvez, Acabado, and Hubilia, ay hindi pa pinapahinga. Hindi pa coach, talagang kailangan nilang dumoble kayod para ma-maintain tong lamang ng Legazpi, ng nito. Declaro with that finger roll. What a play there by the team nito. Ang ganda ng pasa na yon. Penetrating the defense, then drop off sa big man nila. And another foul there. As we take a look at this replay, this dish of pass from Ganda Galvez ng to pasa. Declaro. Brought to you by Inco Tools. Make the world in your hands. Apat na pala yung foul ni Declaro. This is the biggest development here in our ball game with Declaro getting his 4th personal foul. Yes, coach, magiging malaking epekto to sa defense ng nito, considering siya lang yung legit 5 nila na pwedeng mag-contribute para sa game na to.
And Team Manito securing that board. Acabado on top right now. Kontra kay Del Rosario. Ayan na naman si Balitaon ay nabangga ni Mabayo. Ball by number 88. And the ball will stay. Mabayo giving a bump to Oo. Balitaon para siguro magpakilala na Hindi ka na pwede umulit dito. hindi ka na pwede. Obilia kontra kay Diaz. Obilia will attack. And a traveling will be called on Obilia in that attack. Nice defensive stop there by Joshua Diaz. Kahit medyo maliit siya, talagang hindi siya nagpapatalo. Yan ang puso ni Joshua James Diaz na dinadala dito sa Team Legazpi. Baka kung ako yung bumabantay kay Obilia, binangga ko ng ganun, baka nakalas yung ribs ko eh. Straight to the chest. And Santos, muntik pang wala yung bola doon. And Villares with a jumper. And he will miss that perimeter shot. At ayan, tumatakbo ang Manito. Obilia. And look at that guy. Just look at that guy. Asking for that rebound is Baloloy. Diaz. Yun, there's another turnover there for the Team Legazpi. And Obilia, hindi niya mako-convert yung tirang yon. And Diaz. That's a good foul. Yes, coach, para ma-stop nila yung takbo ng Legazpi. Very wild sequence there, coach. Mga tatlong sequences na medyo walang napuntahan yung offense ng both teams. Del Rosario to Villares. Back to Del Rosario. And Diaz open for the three. Umalog lang yan doon. And Balitaon for another rebound. Nandun na naman si Balitaon. Sinasabi ko kanina, talagang grabe ang timing nitong batang to. Galvez, hinahanap. Asking for a clear out. Galvez will drive pero he loses that ball. Pero recovered by Acabado for launching his three. Wala yun doon. And right now, tumatakbo na ang Team Legazpi. Diaz with that left layup. Diaz is sprinting there for 2 points. Nung nakita niyang na-secure na ng offensive rebound, talagang nag-sprint siya ng pagkabilis-bilis para makuha niya tong 2 points na yun. And Baloloy with a miss there. At ayan na naman ang mga taga Legazpi. And right now, this is only a 1-point ball game. Team Manito has seen enough dahil nga isa na lang ang hinahabol dito ng Team Legazpi with 4 minutes and 34 seconds remaining sa ating third frame. In that last sequences, nakita na natin, nandun na yung opensa ng Team Legazpi. Nandun na. Talagang pag nakuha ng Legazpi ang rebound nila, talagang yun na yung gagawin ng mga guards nila, tatakbo para ma-free dun sa defense na pinapakita ng Manito. So, tingin ko, coach, pag makontinue nila to na ganitong securing the rebound and securing the board and running for that running offense na gawin ng Legazpi, tingin ko magtutuloy-tuloy itong makabalik dito sa ball game na to. At yan nga ang susubukan gawin ng Team Legazpi. They are only trailing by 1 point. The question will lie now. Meron pa bang gasulinang matitira dito sa Big 3 ng Team Manito para huwag hayaan na makabangon ulit ang Legazpi? As you can see, medyo pagod na yung Big 3, coach. Kasi kanina pa sila hindi nilalabas dito. So i-exploit ng Legazpi siguro yung fatigue factor na present sa team nito. Another rebound here for Balitaon.
Under 7 seconds to go sa kanilang shot clock. Galvez with a fake and he drives. At nakapulot pa ng foul doon. And that foul will be called on Borbe. And Galvez will head to the line to shoot 2 free throws. Galvez fishing that foul para makakuha ng free throw dito sa 4 minutes 11 seconds remaining sa ating ball game. Third period. Mahaba pa tong ating labanan. Medyo pagod na si Galvez coach, hindi na na-shoot yung first free throw. And this free throw is brought to you by Miss Sibes Bay, Cagraray Island, your tropical island getaway. And Diaz is getting away from the defense of Manito. And lamang na sila. Don't look right now. Team Legazpi is on the lead. Change favor na para sa Team Legazpi. Malitaon extra pass to Baloloy. But he missed that shot. Del Rosario. Diaz open from the corner. Back irons that one. And Borbe pa rin ang bola. Borbe with that shot put. Grabe yung to the delight of the proud fans of Team Legazpi. grabe yung tinalon doon ni Borbe para makuha yung 2 points na yun, coach. At wala ka na magagawa if you're the defense of it. And right now, Team Legazpi picking up their defense. Villares open for the jumper. At 5 na ang kalamangan ng Legazpi. Legazpi with a 5-0 run, with their own 5-0 run para makalamang dito sa larong ito. And right now, hindi lang nga lang nahawakan ni Villares ang bola doon. Hindi siguro, ano yung mga natural na nangyayari, no? Hindi mo pa nahawakan yung bola pero you're thinking the shot already. Na-excite siya, coach. Oo, na-excite kasi that will be a wide open layup. Sabi nga nila, nangyayari talaga. Nangyayari. Breaks of the game. Yes. But Acabado looking to trim this lead. Opilia with a quick double, spinning around. And right now, Opilia will take 2 free throws because nasa penalty na ang Team Legazpi. Chris Ubilla doing it all for Manito. Na nakita niyang medyo wala nang gumagalaw sa teammates niya, talagang bigay mo sa akin yung bola. Just give me the ball and I will make it happen for you. So ito na nga, naka-fish siya ng foul and 2 free throws. And yun nga din na napapansin natin, Opilia taking over in this game. And 4 lang ang kalamangan, only a 2-possession ball game. Tatapesan pa niya yan sa 3. With 2 minutes and 36 seconds sa ating third quarter. Villares to Santos. Open for the 3. He cannot get that bounce. Acabado to Galvez kontra kay Borbe. Balitaon. Muntik pang maagawan doon. And Galvez with another foul. And right now, Team Manito will take chances from the free throw line. Because nasa penalty na nga ang Team Legazpi. Number 18 guy. Ito yung kapangalan ni Coach Mel Daep. Pinsan daw to ni Coach Romel Daep. Romel Daep din ang pangalan niya. Oo, Romel Daep mismo ang pangalan niya. Pinsan siya ni Coach Mel. And Galvez hitting that 2 free throws in 1-point ball game. With approaching at our 2-minute mark dito sa ating bakbakan. Del Rosario to Diaz. And another steal. Good defense there for the Team Manito.
Good strip doon kay Dol Rosario. That's a good defense on the part of Legaspi. Yes, coach. Talagang kinround nila si Jubilia Oo. nung papunta pa lang sila nung nakita nilang umaarangkada si Jubilia. And another foul. Second personal foul. That's the second personal foul on Jubilia. I mean, on Diaz, and Jubilia will take 2 free throws para maibalik sa kanila ang kalamangan. What a ball game we're seeing right now. We expect na medyo before the start of the ball game, coach, we expect na medyo magkakalayo yung mga score ng both teams, pero ngayon pinapakitaan tayo ng talagang close ball game dahil yan sa mga magagandang opensa na pinapakita ng mga players ng both teams. Borbe with another shot put. Ang taas ng release doon ni Borbe. And tatlo ulit ang kalamangan ng team Legaspi. Acabado kontra kay Meng Hamal. Balitaon stretching for that ball pero hindi niya na-convert ang kanyang tira. At ayan, tumatakbo na ang Legaspi. Del Rosario kontra kay Jubilia. Borbe short na doon sa kanyang tira. Pero naagawan niya ni Borbe. Meng Hamal open for the 3. Still no good. At ang bola ay mapupunta sa team na to with 1 minute and 4 seconds to go sa ating third frame. Acabado. Medyo umiinit na yung laban, coach. Mga defensive stops ng both teams medyo magaganda na. And another good stop there for Legaspi pero maaagawan yan ni Acabado. And Acabado finding Galvez underneath with a 2-point. Isa ulit ang kalamangan ng Legaspi. Costly turnover there for Legaspi. Hindi nila na yung outlet pass nila. Del Rosario attacking and missing. At ayan na naman ang mga taga-tama nito. Galvez sa kabila, inikot pa yung bola. And he missed that shot. Borbe with a shot put. That patented jumper of Borbe. High release. Mahirap masapal yung ganong tira, coach. Parang nakikita ko sa kanya si Ren Sabando ang mga galaw ni Oo, Ni Borbe. Borbe. Even the build. yes, parehas na parehas. And another turnover there for the team nito with 4.4 seconds para dito sa ating third quarter. Del Rosario. At yan nga po magtatapos ang ating third quarter. Tatlo lang ang kalamangan ng Team Legaspi kontra sa Team Manito. Magbabalik po kami for more Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Back to our action dito sa ating labanan ng Team Legazpi versus Team Manito. Fourth quarter na po tayo. Ang Team Legazpi with a 3-point lead. Coach Kyle Marilla kasama pa rin si Merto Rojas. So coach, after 3 quarters, si Jubilia pa rin ang kumakamada sa Team Manito with 25 points, 12 rebounds, 2 assists and 4 steals. Sinusukundahan niya ni Galvez, 12 points, 2 rebounds, 2 assists, 3 assists and 3 steals. And Balitaon, yung paborito natin, si Mr. Efficiency with 10 points and 12 rebounds. Sa Legazpi naman, yung mga guards nila ang umaarangkada, led by Milagrosa with 18 points, 4 rebounds, 2 assists, 1 steal. Tikboy De Rosario, 12 points, 7 rebounds and 5 assists and 4 steals. And Mon Mabayo, 12 points, 7 rebounds, 3 assists and 2 steals. At yan nga ang ating scoring leader so far dito sa ating ball game. And right now, 5-point lead para sa Team Legazpi. Galvez, he wants to attack pero ang gandang depensa doon ng Legazpi. And Villares with a layup. 7 na ang lamang ng Legazpi. Nice pass there sa kay Villares ni Coach Tikboy. Kala ko hindi niya nakita pero kitang-kita niya. What a nice pass by Coach Tikboy. Baloloy to Galvez. A short corner. Another rebound para kay Balitaon. Pero nakamintis niya lang doon. Balitaon right now is in the double-double with 13 rebounds and 10 points. Mabayo attacking. Pero he won't convert it. Acabado for 3. Back irons that one. At ayan na, tumatakbo na naman ang mga taga-Legazpi. Mabayo to Del Rosario. He won't take the shot. Sa corner. Meng Hamal. Wala yon. At ang rebound ay makukuha ni Galvez. And ito na naman si Jubilia. He will spin and he will not score. Sayang yung spin na yun, hindi niya na-convert. Another highlight play naman sana ni Chris Jubilia. And right now, if you are Team Manito, how do you handle this Team Legazpi? Lalo pa ngayon na 7 na ang kalamangan nila. Siguro coach, sa tingin ko mag-timeout yung Team Manito just to give a breather para dun sa mga star players niya kasi kanina pa sila hindi pinapalitan, kanina pa sila tumatakbo, kanina pa sila nakikipaghabulan. So tingin ko start with a timeout, then pag-usapan nila yung mga strategies para maka-keep up dito sa height and grit ng Team Legazpi. And right now, yun nga natin nakikita natin. And this free throw is being brought to you by Willie and Sands. Basta Appliances, Willie's. And another substitution here. And right now, Team Manito missing the services of Declaro because of that 4 fouls. A quick double there. Pero mananatili ang bola sa Team Manito with 13 seconds on their shot clock. Nice pressure defense there being employed by Alvin Milagrosa. Ayaw niya nang bigyan ng pagkakataon to si Acabado para makatira. Acabado open for the 3. Wala yun. Daep with a rebound. At ibinato at pumasok pa ang kanyang tira. At may kasama pang foul. Daep at the right place at the right time again, converting that offensive rebound to
and one play para kay At yung Daep. mga big man ng team nito, hindi naman sila katangkaran, especially guy like Balitaon and Daep. Pero yung talagang timing Yes, nila sa coach. bola, ang big factor ngayon for the team nito. That is why they are alive dito sa ating ball game. This is only a 5-point ball game. Milagrosa to Del Rosario. A 2-3 zone ng Manito. Milagrosa. Pero nasa kanya pa rin ang bola. Santos with his short stab off the glass. 2 points para kay Santos. Finally, si Santos nagko-contribute na rin. Kanina pa siya medyo maalat dito. Acabado. Kontra kay Milagrosa. At muntik pang maiwanan yung bola doon. What a play there by the team Manito. Ganda ng pasahan na ginawa doon ng team nito. And Galvez with the icing on the cake. Finishing that play. At para naman sa Legazpi, Santos for 3. A rainbow for Santos. Santos there. Ang gandang tira dun. High looping. Kakaiba nga coach yung loop ng bitaw tira niya. Meron akong kilalang NBA player na ganyan. Di ko lang maalala yung kung sino. It may be si Hakeem Olajuwon or Karl Malone. Yung mga top din ang tira. Pero talagang one hand lang. Tingnan natin itong replay ng pasahan ng team Manito. Napakagandang pasa galing kay Acabado to Galvez. And Daep will recover that ball. Obilia asking for a clear out. Kontra kay Borbe. Obilia with a jumper. At hindi papasok yan. Nice defensive stop there for Legazpi. Medyo nailang din si Ubilla sa haba din ng kamay ni Borbe. And Villares right down. Titimon para sa Legazpi and Santos will drive. And he is fouled. Thank you. And Santos will take 2 free throws. Santos with a miss. Dahil mo yung tira niya, Mert. Oh, ang ganda ng stroke. And yung free throw na yan, natin sa inyo ng Mississippi Bay, your tropical island getaway. So 9-point lead na coach ang Legazpi. Medyo dumadagdag yung kalamangan nitong Legazpi. Capado, mukhang na abot ni Milagrosa ang bola doon. And Santos, he will drive and he will score. And right now, this is the biggest lead of Team Legazpi with an 11-point lead kontra dito sa Team Manito. Ano yung ginagawa ng Team Legazpi kung bakit meron silang kalamangan na ganito? Coach, pagsimula ng fourth quarter talagang iba na yung depensa ng Legazpi. So ini-impose sila dun sa mga scorers kay like Acabado and Hubilla. Dun pa lang sa taas talagang tinatrap na nila. Hindi sila nagsiswitch para talagang mahirapan makapasok tong dalawang top scorers nila for this game. Yan nga ang ginagawa ng Team Legazpi. Right now, Team Legazpi sitting on a comfortable margin with an 11-point lead. Nakikita nga natin ang huddle. The star-studded coaching staff of Team Legazpi headed by Coach Momo himself. Back to our action. Kamusta
partner, ang experience mo so far dito sa Ako Bicol sitting Ah, beside me? very overwhelming, coach, kasi syempre as a sports fan, as a basketball fan, pangarap ko din na mag-call ng mga ganitong Oo. games yung parang ginagaya mo sa PBA, sa NBA. So it's a dream come true for me, and thank you, coach, for having me here. It's our honor and privilege as well. Pero nakanakaw doon ang Manito. Pero that was a good block there by Villares. Del Rosario checks back in here in our ball game. And another rainbow 3-point shot by Santos. Ayun, namamagana ang kalamangan ng Team Legazpi. Binalik na, coach, yung si Declaro. Siguro nararamdaman na ng coach ng Manito na medyo dihado na sila sa middle. And Santos overcooks it though. Wala pa rin. And Borbe nakakuha ng foul doon. Number 7, warning for foul. 2 offensive rebounds there, coach. Sa sequence na yon, talagang hindi makakuha ng rebound yung Manito. Kaya ito ngayon si Borbe taking 2 free throws. And right now, a 12-point lead para sa Team Legazpi with 4 minutes and 15 seconds sa ating game clock. Yung free throw na yan, hatid sa inyo ng Inco Tools. At meron silang mga branches dyan nga po sa Legazpi, Sorsogon, and soon to open is Inco Tools Naga. Inco, make the world in your hands. Acabado. Pubilla kontra kay Del Rosario. He is asking for a clear out. Acabado kontra naman kay Milagrosa. Baloloy. Pubilla for 3. And he makes it. Mahaba pa ang 4 minutes para din sa ating ball game. This is only a 10-point ball game. Si Hubilla na naman ang bumuhay dito sa team Manito. Santos sasagot. Sobrang nga lang yun. And the shot clock will not reset. Shot clock down to 6. Shot clock down to 4. Del Rosario short on that one. At ayan na naman ang mga tagamaan nito. Baloloy. At napayungan doon ng depensa ni Borbe and Del Rosario. Grabe din to si Baloloy. Matapang din, coach, kahit na medyo alanganin siya sa height, talagang sinasagupa niya yung mga bigs ng Legazpi. That's what we want to see. The heart of a player like Baloloy. And I guess he can inspire a lot of young ones na height doesn't matter. Yes, coach. At ayan na si Villares. He wants to add more lead dito sa kanila. Borbe. Santos open. And another miss. And Borbe with that shot put. I wanna call it shot put. Yung parang nilalagay niya na lang sa ring with his long arms. And Effortless na effortless. So Villa right now. And Hubilla, hindi ininda yung depensa ng Legazpi doon. Talagang si Hubilla talaga ang nagbibigay ng liwanag dito sa team Manito. Whenever they're down, Hubilla will make some move para talagang buhayin tong team Manito. Santos, nahulog pa yung tirang yon. What a lucky bounce. Parang may divine intervention yung coach. Oo nga, no? Yung mga tirang yun, parang hindi lang swerte, talagang parang may divine intervention. And we are at the twilight zone of our ball game. Last 2 minutes dito sa ating ball game. And slowly, the time is not on the side of Team Manito with this 13-point lead. Borbe, nakamintis niya rin yung slam dunk na yon. Sayang, namintis yung slam dunk. Highlight play sana.
i-explode na sana yung mga tao dito. Pero Borbe making sure of that layup. Slowly nawawala na ang chance para dito sa Team Legazpi. Team Manito. Medyo pagod na rin coach eh. Makikita mo sa body language ng mga players talagang parang ano na sila. Parang exhausted na masyado dahil nga wala masyadong rotation kasi siguro yun lang ang players na available ng Team nito kaya talagang nasagad yung mga players niyan. Milagrosa, he wants to attack that layup. He will miss it. Now, Team Monaco. And this will be the last timeout for the Team Manito. 56.8 seconds. So coach, siguro total konti lang naman ang time, baka pwedeng maisingit. Binabati ko nga pala yung mga gusto magpa-shoutout ng mga friends ko, lalo na yung mga members ng Albay Basketball Club, yung mother club namin, tsaka yung si Sir Chage Arienda, tapos yung SBA din, yung Team Yellow, yung kaka-champion pa lang sa recently concluded internal tournament, tsaka yung inaanak ko si Sean, nagpapabati, Sean Briones, kasama daw yung mami niya. Ngayon nanonood sila, nag-aabang nitong po. Team Legazpi. Magandang gabi sa inyong lahat. Kailan kaya ako makakalaro dyan sa ABC? Ay coach, welcome ka naman kasi sa ABC naman yung willing naman maglaro, hindi naman namin ini-strictuhan basta ma-comply mo lang yung minimum requirements na attendance tapos pwede ka nang sumali sa internal tournament. Actually coach, ngayong second week ng December magkakaroon kami ng second internal tournament. Nice. Good luck sa inyo. Pero right now, Team Legazpi, all smiles for them because of this lead. 15-point lead for the Team Legazpi. But Jubilia will take 2 free throws para tapesan ang kalamangan na ito. Si Jubilia talagang parang hindi napapagod. May ibubuga pa. Pumipitik-pitik pa. Even the time is not on their side. Si Jubilia talagang he is making plays para sa team niya. And I guess this will be it for this ball game. With 52.1 seconds remaining on our clock. Let's balikan natin yung ating team standing kanina. Ano ang mangyayari dito sa dalawang koponan with this result? Dito sa napipintong panalo ng Team Legazpi coach, na dito na malalaman na silang dalawa ng Team Daraga ang mag-move on sa second round. So mai-eliminate dito ang Team Manito. So Team Legazpi will complete the top 2 standings dito sa second district para mag-move on dun sa second round. Dun sa second round naman aabangan natin na talagang more quality games, more quality opponents. So talagang mapapalaban ng lahat ng teams na ma-qualify dito. Yan nga po ang aabagan natin. More exciting and thrilling games para sa ating second round of elimination. That will be another single round robin format. So talagang magkakatapat-tapat na ang mga dalawang magagaling na koponan mula sa first, second, and third district. Pero eto na nga yung last game ng elimination para sa second district at may natitira pang games para sa first. Yes coach, talagang doon na natin makikita kung talagang sino ang talagang supreme team dito sa Albay dahil lahat ng district magkakasama na sila, magra-round robin sila doon, maglalaban sila doon. So doon natin makikita yung talagang kung sino talaga ang magaling. At yan na nga po ang ating inuubos na lang ang ating oras at eto nga, Team Legazpi will come victorious dito sa ating laban. Ang ating final score, 93 for the Legazpi and Manito naman with 79 points. At ayan nga po ang ating labanan ng Legazpi and Manito and congratulations for the Team Manito finishing well dito sa ating torneo with a 2-2 record. Para naman sa Legazpi, sabi nga ni
ni partner Merto na they will advance to the second round. And eto na ang ating Kong Saldico, kasurog player of the ball game. Sino yan, partner? So ito, unexpected tong naging best player of the game natin kasi sa sisimula pa lang ng game medyo maalat siya, coach. Medyo late siya pumutok, so yung mga 3 points niya and mga offensive rebounds niya, yun yung naging factor bakit nakalayo yung Team Legazpi. So ang ating best player of the game, walang iba kundi si Jomar Santos, registering 20 points, 4 rebounds, and 1 assist. At kung babalikan natin, that 3-point shot made by Santos is so big para dito sa panalo ng Team Legazpi. And to wrap up this game, your final words, Merto, dito sa ating broadcast ng Legazpi versus Manito. Coach, sabi ko nga kanina bago mag-start ng laro, talagang itong laro na to, important game. Most important game para sa dalawang kupunan na to. Kaya hindi naman nila tayo pinahiya. Pinakita nila yung both teams na talagang nag-step up sila and talagang ginawa nila yung lahat para talagang mapanalo yung game na to. And that's it for our game here. Magbabalik po kami para sa last game ng Sunday Special ng Ako Bicol Cup. Ako po si Coach Kyle Marille. Makakasama nyo pa rin mamaya pero different analyst naman. Pero sa katabi ko, boss and partner Merto Rojas. Maraming salamat. Thank you, Coach. Sana may next time pa para talagang enjoy talaga itong ginagawa natin kasi yun nga sinasabi ko, as an sports fan, dream natin na mag-call ng mga ganitong games kasi para maisabuhay natin yung mga napapanood natin sa TV. So again, thank you Coach Kyle for having me here and to Ako Bicol Cup Committee for inviting me. Again, it's an honor and it's a pleasure. At yan na nga po, magbabalik po kami para sa 5th and final game ng Ako Bicol Cup 2022. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan katapat na pumunta. Sain ko lang yan, sain ko. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inko, oh Inko.